At dito rin, sa Gospel of Luke, makikita natin, para bagang yung denial ni Pedro sa Panginoong Jesus. Ngayon, pag-deny niya sa Panginoong Jesus ay para bagang inudyukan ng panalangin ng Panginoong Jesus para sa kanya. At dito rin, inalis din dito yung statement sapagkat sa Mark at saka sa Matthew, sinasabi doon nung hinuli na ang Panginoong Jesus, nung nagkahulihan na, nung nagkagipitan na, ang sabi doon, all the disciples left Him. Dito sa Luke, hindi binabanggit ni Lucas yon. Hindi niya binabanggit, tinanggal niya yun. Wala yung statement na yun na iniwanan ng mga disciples ang Panginoon. At dito rin, may pagkakaiba din, doon sa huling bahagi ng Gospel of Luke, sinama dyan ni Luke yung statement na all those knowing Jesus, o yung mga acquaintances ng ating Panginoong Jesus, ang mga tao, Jesus being with the women, kasama ng mga babae, sinama niya yung statement na yun. Sa Matthew at saka sa Mark, wala po yun. Okay? So ito po yung author at saka yung sumulat. Ang mga disciples dito sa Luke and Acts, nabanggit ko na ito nung una tayo nagsalita, ay makikita po natin, yung mga disciples dito from Luke to Acts, itong term na ito na disciple, ay ginagamit para doon sa isang taong nagbigay ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus o sumampalataya sa Panginoong Jesus. Sa Book of Acts, ang sabi ng description sa Acts 4:32 ay multitude of believers. Believers yung salitang ginamit. Sa Acts chapter 6 verse 2, yung ginamit na salita ay disciples. Multitude of disciples. Kaya dito, sa aklat na ito, makikita natin that those who believe and the disciples signify the same group of people. Kaya dito natin sinabi noon that every believer is a disciple. Sapag itong sinasabi ni Lucas at sa kanyang aklat dito sa Gospel of Luke, papunta sa Book of Acts. At andyan rin yung ilang mga pagpapaliwanag pa na later on ay talaga ang ginagamit na doon sa mga believers ay mga disciples at later on ay tinawag ng mga Christians doon sa lugar ng Antioquia. Nababasa natin yan sa Book of Acts. Ayan po ang ating titignan sa umagang ito. Sabi natin sa Matthew, every disciple is a learner. Sabi natin sa Mark, every disciple is a servant. Dito kay Luke, makikita natin that every disciple is a follower. Napakaganda po ng pagkakasulat niya dito para ipaliwanag itong katotohanan na ito ng isang disciple ay isang tagasunod. Gagamit po tayo ng mapa, no? Para maintindihan po natin. Sa pag-unawa ng Ebanghelyo ni Lucas, napaka-importante ng geographical setting. Sapagkat ang kanyang tema, ang mga disciples, sila ay mga followers, tagasunod. At mapapansin po natin, ito yung mapa ng Palestina sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Mapapansin po ninyo, yung unang chapter ng Luke, chapters 1 hanggang 4, yung may gitna nun, nandun yung introduction, nandun yung kapanganakan ng Panginoong Jesus, no, nandun din yung ilang mga events patungkol sa pag-a-announce sa Panginoong Jesus. Tapos, sa chapter 19 hanggang chapter 24 chapters ng Luke, nandyan na yung kwento ng The Passion, yung huling linggo ng Panginoon patungo sa kanyang resurrection at saka ascension. Ito po yung laman ng gitna niyan. Oh. Uy, bumalik ako. Balimpin ko. Ayan. Makikita po natin sa chapter 4, starting verse 14 hanggang chapter 9, makikita natin na yung ministry ng ating Panginoong Jesus nasa Galilee. Ayun yung Galilee. Wala kasi ako nung laser. No? Tatalunin ko na. Ayun, sa taas po. Pakituro mo again. No, yung Galilee. At sa tabi ng Sea of Galilee, nandun po yun sa taas. Yung 5 chapters po na yan, yung ministry in Galilee, dyan po nangyari yan sa lugar na yan. Okay? So chapter 4 hanggang chapter 9, makikita po natin yung ministry ng Panginoon sa Galilee. Pagdating po sa chapter 9, verse 51 hanggang chapter 19, verse 27, ilang chapters po yan? 9 hanggang 19, ilang chapters? Mga magagaling sa computation, mga nag-e-excel sa Pilipino. 10 chapters. Pagdating po dyan, 10 chapters,
ang ginugol ni Luke. Okay? 10 chapters, dinitali niya in 10 chapters ang paglalakbay ng Panginoong Jesus papunta sa Jerusalem. Nandito sa baba ang Jerusalem. Okay? Nandito po. Okay? Judea, probinsya ng Judea, nandito ang Jerusalem. 10 chapter. Ang Gospel ni Lucas mayroong 24 chapters. Yung 10 chapters, ginugol ng manunulat doon sa paglalakbay ng Panginoong Jesus patungo sa Jerusalem. Anong ibig sabihin nun? Ang tema ng sumulat dito ay patungkol sa paglalakbay. Nung importanteng ikinikwento niya dito, patungkol sa paglalakbay. Sapagkat ito yung pinakapuso ng Ibanghelyong ito. At kagaya ng sinabi ko, lubusan nating maintindihan ang Ibanghelyong ito. Pag tinignan natin yung geographical setting, at dyan sa paglalakbay na yan, makikita natin na ang discipleship para kay Lucas is like a journey. Journey with the Master. At sa paglalakbay nila na yan sa Jerusalem, ay napakaraming mga bagay ang matututuhan dyan ng isang tagasunod ng Panginoon. Okay, titingnan natin yung ilan. At nandiyan pa yung dinaanan nilang Samaria. Naalala niyo yung John chapter 4? Ang mga Hudyo, hindi sila dumadaan straight sa Samaria. Iniiwasan nilang lugar ng Samaria sapagkat para sa kanila, marurumi ang mga tao doon. Pero ang Panginoong Jesus, dinaanan niya ang Samaria. No, intentionally sa John chapter 4. Sabi ng Panginoong Jesus, I had to go through Samaria sapagkat merong isang babae na maliligtas doon at merong mga grupo ng mga tao na maliligtas doon sa lugar na yun. Dinaanan niya yun papunta sa Jerusalem. And later on sa Bethany, sa Judea, sa Bethany, taga dyan sila Lazarus, no, at si Mary and Martha. At doon din sa Perea. So makikita natin ang paglalakbay ng Panginoon mula doon sa taas sa Galilea, papunta dito sa baba, sa Judea, at ang talagang kanyang pupuntahan ay walang iba kundi ang Jerusalem. Bakit? The road to Jerusalem. Bakit? Sapagkat yun ang purpose ng kanyang buhay. No? Lakaran ang daanan patungo sa Jerusalem sapagkat doon sa Jerusalem, doon niya ibibigay ang kanyang buhay para sa atin. The road to, kaya discipleship, no, kaya pag tinignan natin, ito para mas lubusan natin maunawaan. Anong distansya from Galilee to Jerusalem? Okay? Ang distansya po dyan ay 193 kilometers. Po? At ang katupas niyan dito ay mula Maynila hanggang Asingan, Pangasinan. No? Siguro pag yan ay sumakay ka ng bus, sila Kuya Vito, taga Pangasinan, mga 4 to 5 hours, no? Kuya Vito? Mga ganun ba? 4 hours? 5? 4? 4 kung sumakay ka ng bus, kung private siguro, may dala kang sasakyan, mga kaya ba ng 3 oras yan, Kuya Vito? Hindi rin, no? Mga 3 to 4 hours. May sasakyan ka nun, ha? Kung lalakarin mo, mula rito hanggang Asingan, Pangasinan, ang ganda ng daanan mo, ang dami mong mga stopover na dadaanan, dadaan ka ng Shell, Caltex, Petron, may stopover ka, mag-Jollibee ka, magmamakdo ka, no, minsan may Starbucks pa doon, shopping, mamimili ka. Okay? May mga toilet doon, di ba? Kung sakali, may maiinuman ka kung sakaling nauhaw ka, at ang sasakyan mo, aircon, hindi ka naiinitan.